Kamusta mga tol? Ang swerte ng Wizards kay AJ Dybasa mga tol. Sulit talaga yan. Galing yan no? Peterson naman nakakuha sa second overall pick at si Busar naman sa third pick. Abay tirahin na natin yan. Pero bago yan, at Chara muna tayo. Focus lang sa goal. Okay game, naganap na nga ang NBA draft at ayun na nga as expected, nakakuha na nga ng Washington Wizards si AJ Dybasa bilang first overall pick sa draft. 6'9" niya, matangkad, tapos 7 feet ang wingspan ha, 210 pounds, 19 years old pa lang, napakabata pa. At nung college ang average ito mga tol, 25.5 points, 6.8 rebounds, 3.7 assists, 1.1 steals, 0.3 blocks, 51% sa field goals, 33.1% sa 3 points, 77.4% sa free throw, napaka-solid. At yung NBA comparison nila dito mga tol, si Tracy McGrady daw tsaka si Scottie Pippen daw Eto mga tol, elite na 3-level scorer talaga to ha. At ang tangkad dito mga tol, 6'9" to Napakaganda talaga niyang height na yan para sa isang small forward sa NBA, diba? At ito talaga yung pinaka-hype na hype talaga sa draft na to Tatlo actually yung players na sinasabi posible maging first pick sa draft na to. Pero lamang talaga ng konting-konti lang si AJ Dybasa sa dalawa no? Para sa akin, ang nakikita ko naman dito mga tol, parang si Kupal Plug to mga tol no? Ang pagkakaiba, mas upgraded talaga ang offensive game ni AJ kaysa kay Kupal kasi ang ganda ng speed tsaka motor nito Pero mas all around naman tsaka mas polish naman yung offensive game ni Kupal kaysa kay AJ. Pero kung shooting ang pag-uusapan, tingin ko parang pares lang yung dalawa Simpleng salita mga tol, eto ha, si AJ Dybasa, ang laro niya, larong egoy talaga Ginagamit talaga yung lakas ng katawan ng isang egoy para maging advantage niya. While si Kupal Plug naman, larong nagmahilo best nung bata pa. Pero pareho silang dalawa, kailangan talaga nila maging mas consistent pa sa 3-point shots nila, diba? Pareho 3-level scorer din, pareho ring marunong mamasa. Lamang lang siguro ng konti si Kupal Plug, siguro mas kupal lang ng konti si Kupal Plug kaysa dito Pero all in all, parang parehas lang talaga At kapag tinignan nyo kasi ang roster ng Wizards ngayon mga tol, yung pwede nila maging starting 5 ha. Sa point guard si Ashtray, sa shooting guard si Kishan George, small forward ito si AJ Dybasa, sa power forward si Alex Azar, at sa sentro si Anthony Davis alone. O diba, yun talaga yung kulang nila no? Isang small forward talaga Magiging matangkad na team na to kasi 6'9" si AJ Dybasa, 7-footer naman si Alex Azar, at 6'10" naman si Davis alone. Napakaganda niya, matatangkad no? Tapos meron pa shooting yung tatlo na yan. Ang malaking tanong dito, magsashine kaya siya sa Washington Wizards mga tol? Ang sagot ko dyan, good luck na lang talaga. Si Ashtray, marunong naman talaga mamasa bilang point guard, diba? Pero kasi, hindi niya siguro mararanasan dito sa Wizards yung naranasan ni Kupal Plug last year sa Mavericks, diba? Na talagang ginawa siya primary option sa opensa. Sa kanya talaga palagi binibigay ang bola Dito sa Wizards, naku po, malamang maging off the ball operator muna siya rito unless na lang siguro kung wala si Ashtray. Ayun, doon niya magagawa yung mga scoring niya sa isolation. Pero kapag nandiyan si Ashtray, naku po, malamang puro picker roll na gagawin ng Wizards. Si Ashtray tsaka si Davis alone. So malamang sa corner lang tumapunta palagi. Hay, like mo, hype ka ano na. Kanina ka pa nanonood, tigas na mukha mo, di ka man lang mag-like Mag-like ka na! Tapos second overall pick naman nakakuha ng Utah Jazz si Darren Peterson, 6'5" na shooting guard, 195 pounds, 6'10" ang wingspan, mahaba ha. 19 years old na naman, napakabata na naman. At nung college ang average ito mga tol, 20.2 points, 4.2 rebounds, 1.6 assists, 1.4 steals, 0.6 blocks, 43.8% sa field goals, 38.2% sa 3 points, at 82.6% sa free throw. Ang NBA comparison naman nila dito mga tol, si Booker T. Rao. Eto, dynamic na score to mga tol no? Magaling umiscore talaga to. At baka nga, siya pa yung best scorer talaga sa draft na to kasi legit na 3-point shooter talaga to mga tol, 38.2%. Tapos, meron pang tira sa mid-range dito, tsaka may mga pull-ups pa to ha. Tsaka may salaksak dito. So, message talaga yung sinabi nilang comparison para si Booker T. Rao 2 Athletic, matangkad, 6'5" na guard to, mabilis, maganda dribbling skills, kaya mag-isolation, knockdown shooter, volume shooter pa sa 3 points. Yun lang, shooting guard lang talaga to mga tol Pwede mo siguro to gawing point guard paminsan-minsan, pero magiging scoring guard talaga to, hindi talaga to point guard Sabi nila para si Booker T. Rao to, pero tingin ko talaga rito mga tol ha, parang upgraded na Cam Thomas to Mas matangkad na Cam Thomas to para sa akin na parehong score sa isolation at mahina sa assist. Pero mas maraming tumira ng triple si Peterson kaysa kay Kamang Tomas. At saka mas may defense to kay Kamang Tomas mga tol ha. Pero hindi ako magtataka kung maging kagaya to ni Jalen Green-minded na second overall pick din dati. Halos pares lang sila ng height no? Halos pares din silang dalawa, scorer
mentality pareho. Malamang maranasan din niya yung depensa ginawa kay Jalen Green-minded pagdating niya sa NBA. Tingin ko mga tol, para ma-reach ito ang potential nito ha, kailangan siguro magahin yung ginagawa ni Booker T na nag-a-average ng 6 to 7 assists per game while scoring 26 points per game pataas. Kasi sa NBA kapag hindi ka talaga marunong mamasa, diba? Naku po, kukuyugin ka talaga palagi sa loob, ang hirap lalo makascore Kaya kailangan matuto rin talaga siya mamasa. Pero ako mga tol, medyo natatakot ako rito kasi nakita ko na si Bradley Beal Si Bradley Beal score na shooting guard yun, diba? Pero bigla nawala sa picture nung nawala yung shooting Tapos third overall pick naman ng Memphis Grizzlies, si Cameron Boozer. Eto mga tol, eto yung anak ni Carlos Boozer 6'9", 255 pounds, ang laki. Power forward, ang bigat pa, no? 18 years old pa lang to, sobrang bata pa mga tol ha. Pero malapit na siya mag-birthday sa July At pa sabi birthday tol, painom ko naman. At nung college, ang average ito mga tol, 22.5 points, 10.2 rebounds, 4.1 assists, 1.4 steals, 0.6 blocks, 55.6% sa field goals, mataas. 39.1% sa 3 points, mataas din. At 78.9% sa free throw. At para sa akin mga tol ha, eto yung player talaga na deserving talaga maging first overall pick kasi NBA ready na talaga tong batang to Mas NBA ready pa to para sa akin kaysa kay AJ Abanza at kay Darren Peterson. May nabasa ako ang NBA comparison daw dito mga tol, si Al Horford daw pero parang sobrang kulang naman ata niya si Boss Al lang. Parang mas may hawig para sa akin si Paolo Basketbolero ng Orlando Magic. 6'9", 255 pounds to 6'10", 250 pounds Paolo Basketbolero. Pareho pa may tira sa labas, pareho malaki, pareho kaya sumalaksak, pareho physical maglaro, pareho marunong mamasa, pareho pwedeng point forward. Ang dami pareho talaga no? Tingin ko talaga dito kay Cameron Boozer mga tol mga 90% Paolo Basketbolero talaga to Napaka-efficient pa nito mga tol. 55.6% sa field goals, pataas yan Kahit yung 3 points niya, impressive 39.1% sa 3 points, napakataas. At tingin ko, yan naman yung lamang niya kay Paolo Basketbolero kasi medyo mahina pa sa 3 points yun At ito mga tol, para sa akin, mas maganda yung shot selection niya at mas shooter siya kaysa kay Paolo Basketbolero Pero kung yung parang guard skill na pag-uusapan, mas ahit naman para sa akin doon si Paolo Basketbolero kaysa dito. Eto mga tol, si Cameron Boozer, hindi ako magtataka kung right away, rookie season pa lang, mag-average kagad to 20 points per game kagad At siya pa nga yung posible maging rookie of the year para sa akin. Lalong-lalo na sa Grizzlies pa siya nakapunta no? At lalong-lalo na kung itatrade na rin ng Grizzlies si Ja Morant, diba? Kasi malamang para magiging para si Cooper Plug 2 Siya kagad yung magiging primary option ng Grizzlies sa opensa na tingin ko kayang-kaya naman talaga niya Kasi kung napanood nyo talaga to mga tol, ang atake talaga nito galing talaga sa ibabaw no? Parang point forward talaga, parang yung ginagawa talaga ni Paolo Basketbolero Tapos yung mga 3-point shots naman niya, puro sa mga wing naman. So pwede siya point forward, siya yung magdadala ng ball sa ibabaw, at pwede rin siya off the ball, doon naman siya titira ng 3 points sa mga wing. So yun mga tol no, tatlong players malalakas talaga. Kahit sino dyan sa tatlo na yan, pwede maging first overall pick Pero para sa inyo, sino ba yung magiging superstar dyan? Para sa akin mga tol ang legit na pwede maging superstar dyan, yung first overall pick si AJ Dibasa, tsaka yung third overall pick si Cameron Boozer. Pero yung second overall pick, naku po, medyo alanganin ako dun Kasi mga tol, pag nakita mo yung laruan ni AJ Dibasa tsaka ni Cameron Boozer, yan yung uso ngayon Yung malalaking point forward, diba? Palaging ginagawa ngayon sa NBA yan. Si Janice De Belen, si Jalen Johnson Baby Powder, yung mga ganyan ang uso ngayon Yung dalawa na yun, kaya talaga nilang gawin yung ganon. Pero yung shooting guard na scorer, nako po, kapag yan, minalas pala sa NBA at depensahan, malamang di na kagad gamitin yung ganyan Okay na pang himagas, pag-lega, mga itar na mga plapper ng OKC.